Yung ICC nakikiusap lang sa Interpol. Yung Interpol naman nakiusap naman sa gobyerno. Itong gobyerno, sa harap ng kanilang pagtanggi na walang may jurisdiction, tinatanggi nila yon, ha? Paulit-ulit, pati sa United Nations. Eh may tinuloy pa rin nila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may agenda kayo. Anong agenda nyo? Gusto nyong tanggalin si Presidente Duterte rito sa Pilipinas. Dahil ang paniniwala nyo, kung wala siya rito, eh mawawala ang kanyang lakas at impluensya. Itong ICC, talagang walang jurisdiction kahit anong anong gamitin mong batas. Batas Manila o batas natin, talagang walang jurisdiction. Kasi sa kanilang batas, sinasabi na kung meron silang warrant of arrest at meron silang papa-arestuhin na tao, eh kailangan padaanin mo na sa hukuman para may pagkakataon ng judicial relief yung inaaresto. Pero hindi nila pinadaan yan. Pag tinignan mo naman dito sa atin, sa ating extradition law, ganun din ang sinasabi. Kailangan dumaan ka rin sa batas. Lahat yan hindi nila ginawa. At saka doon sa column ko, ay sinasabi ko rin doon na yung pinaka-importante sa lahat, yung principle of complementarity ay hindi nila sinunod. Ilang paulit-ulit na nating sinasabi kahit ang gobyerno. Nung gusto nilang pumasok, sinasabi na ng gobyerno natin sa pamamagitan ng Solicitor General noon na wala kayong jurisdiction sa amin kasi yung complementarity rule na sinasabi na pwede lang kayong pumasok kung walang kakayahan ang isang bansa na usigin ang mga nagkamit ng krimen against humanity. O kung may kakayahan man, ayaw, unwilling. That's the only time you can come in. Eh hindi nga dahil mismo yung Secretary of Justice sa isang speech niya sa United Nations, sinabi niya na malusog ang aming bansa, gumagana, pero gumagana, pagkatapos papapasukin mo isang dayuhan. Kaya nga, nag-recuse. Ibig sabihin na nag-recuse, ayaw ipagtanggol na Solicitor General. Yang mga dinimanda namin sa petition for writ of habeas corpus kasi magiging inconsistent. Kaya sabi namin, wala talaga kayong jurisdiction. Ito namang gobyerno natin, pinagpipilitan din na wala silang ginawang mali. Kasi daw, doon sa Republic Act 9851, sinasabi doon na pag nag-iimbestiga daw tayo ng mga akusado crimes against humanity at hiningi sa atin ng isang dayuhang tribunal gaya ng ICC, meron tayong option na ibigay sa kanila. Yun ang ginagamit nila. Pero ang problema, hindi nila binabasa ng gusto yung provision ng Republic Act 9851. Ay, klarong-klaro doon. When justice, when in the interest of justice, o madali sabi, kailangan makatarungan. Eh, magiging makatarungan ba yung malusog ang iyong sistema legal? Inumpisahan mo na yung investigasyon o kung hindi man, uumpisahan mo dahil kayang-kaya. Eh tapos ibibigay mo sa dayuhan. Eh yung krimen dito naganap. Ang biktima dito. Ang umasado, Pilipino. Tapos di ipapabaya mo maglilitis mga dayuhan. Hindi ba? Doon lang sira na kagad. Pangalawa, meron din nakalagay sa 9851. Pag isusoli mo ang isang taong gusto nilang kunin, kailangan susundin mo rin din yung tratado, yung treaty. Kaya ano ba nakalagay sa treaty? Hindi ba? Yung nakalagay sa treaty between the Philippines at yung ICC, eh susundin mo yung batas nila subject to our batas. O, eh doon lang patay na eh. Kaya wala kahit anong gawin. O yan ang pinupunto ko sa akin ko. No?
And Attorney Sal, I appreciate how you highlighted at the beginning of the column. And gusto ko rin pong basahin para po sa mga kababayan natin na hindi pa po klaro ito or hindi pa po nai-inculcate sa kanila. Because you said here that DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla himself, who in a speech before the United Nations Human Rights Council on March 2, 2023, declared that the ICC has no jurisdiction whatsoever because the Philippines has a fully functioning justice system. So we will just read out the quote, Attorney Sal. We have a working justice system. That is a cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able, and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice through our Witness Protection Program are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to violent crimes, including EJKs. Yet we draw the line as any sovereign state must when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision to resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has a fully functioning justice system. Under the complementarity test, the ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. So yan, just a reminder sa ating pong mga kababayan, Attorney Sal, na hindi pa po klaro sa kanila kung ano po talaga yung stand ng mga opisyal natin sa gobyerno even before the arrest of former President Duterte. Yun na, yun ang kanyang speech sa United Nations. Sabi niya, walang jurisdiction na ICC dahil malusog ang ating sistema legal. Pagkatapos pina-aresto nila. At sila, actually, hindi nga ICC. Yung ICC nakikiusap lang sa Interpol. Yung Interpol naman nakiusap naman sa gobyerno. Itong gobyerno, sa harap ng kanilang pagtanggi na walang jurisdiction, na may jurisdiction, tinatanggi nila yon, paulit-ulit, pati sa United Nations. May tinuloy pa rin nila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may agenda kayo. Anong agenda nyo? Gusto nyong tanggalin si Presidente Duterte rito sa Pilipinas. Dahil ang paniniwala nyo, kung wala siya rito, mawawala ang kanyang lakas at impluensya. Pinasinungalingan na nga kayo sa eleksyon . Kahit wala siya rito nakakulong, tinalo kayo. Tinalo kayo ng mga sambayan ng botante. Pinabagsak lahat ng mga kaalyado nyo, yung mga lantaran, yung mga lantad, yung mga ibang lantad, nakaligtas. Kaya makikita mo na mali. Kaya dapat ayusin nyo na ang problema. Maganda na sana yung di umano may reorganization, revamp. Wala. Yung revamp na yan, hindi totoo. Kalokohan. Nambobola na naman kayo. Kaya lalo kayong paparusahan ng sambayan ng Pilipino. Baka sa susunod, hindi na padadaanin sa balota ang protesta ang galit sa inyo. Baka ibang usapan na yan.